Final, dalawa pa pala. May final coaching pa mamayang gabi. Hindi pa pala final guys, may coaching pa mamayang gabi. Hindi pa final to ha. Parang kwan lang to, warm up. Warm up guys, warm up. Warm up. Sabihin nyo warm up. Sabihin nyo warm up, okay? Huwag kayo kabahan. Exam na bukas. Huwag ka kakabahan, exam lang naman bukas, di ba? Ano ba naman yung exam guys? Exam lang yan guys, huwag kayo kakabahan bukas. Medyo lang, dapat konti lang nakaba. Huwag kayo kakabahan ha, konti lang. Konti lang. Konti lang nakaba yung dapat nyo nararamdaman nyo yun. Kasi kung kinakabahan kayo ngayon, paano pa bukas, di ba? Di ba? Hello CG, hello Bell. Hello, warm up nga tol, warm up. Si Roses, yay. Hello guys, yan na. Bukas na yung judgment natin. Tignan niya natin kung makakapasa kayo. Pero confident naman ako guys, makakapasa kayo. Okay? Kalmahan niyo lang guys. Don't think of it too much. Okay? Papasa kayo bukas. Kalma. Sabihin nyo kalma. Guys, civil service exam bukas ha. Galingan nyo. Pakigalingan guys. Guys, huwag kayo kabahan ngayon. Pag kinakabahan kayo ngayon guys, paano pa bukas? Wait lang natin yung iba guys ha, bago tayo mag-start. Huwag na kayong aalis guys, kasi last 2 coaching na tayo dito. Last 2 na coaching. Hanggang mamayang gabi. Isa ngayon, last mamayang gabi. Kaya nga, huwag na kayo aalis. Diba, wag na kayo alis. Kung umalis kayo guys, edi, wala na. Wala na kayong coach bukas. Mag-exam na kayo. Para saan yan? Para sa civil service exam guys. Manifesting guys, manifesting nga makapasa kayo. Guys, ipasan nyo guys ha. Please guys, ipasan nyo. Birthday ko happy birthday tol. Good luck din sa'yo. Okay, ready? Ready? Comment ready pag ready na kayo guys. Comment ready. Are you ready guys? Ba't ang dumi ng kuko? Saglit na linisin ko lang yung kuko guys. Ang dumi eh. Are you guys ready? Comment ready guys. Ang dumi ng kuko ko. Yuck. Comment ready if you are ready guys. Tapos share nyo yung live natin guys. Thank you guys. Guys, pakishare nga yung live natin. Pwede ba yun? Pwede ba yun guys? I-share yung live. Thank you guys ha. Thank you so much guys sa 600 viewers. Last 2 coaching guys. May coaching pa tayo mamayang gabi. Okay, may coaching pa tayo mamayang gabi. Dito sa number 1, tama, PEMDAS ang gagawin. Okay, inshallah guys. Inshallah guys. 1,620 divided by 18 multiplied by 7 minus 3 is 4 plus 30. Okay, dapat dito guys, sa PEMDAS, alalahanin nyo ha, kung ano yung mauuna from left papuntang right, ayun yung uunahin nyo. Okay, left to right tayo dito ha. Alalahanin nyo to, baka mamali kayo sa exam eh. From left to right guys. Napansin nyo ba? Nauna si division kaysa kay multiplication. Kaya nga, ang gagawin natin dito is ano? Siyempre, ang gagawin natin dito is division muna. Okay, magdi-divide muna tayo. 1,620 divided by 18 is ilan? 90, di ba? 90 multiplied by 4 plus 30. Ba't wala sa choices? Tama bang 90? 162. 18. 9. 2 over 7. Tama. Okay, yan na. 90 times 4. Ay, ba't plus kasi? Minus 30, sorry. Sorry minus pala. Okay, 90 times 4 is 360. Minus 30. Ang magiging sagot natin is 330. Good job guys. Tama kayo, letter B. Take note guys, ito yung pinaka-notes natin ngayon sa araw na to. Pag PEMDAS, from left to right palagi. Siyempre, uunahin yung parenthesis tapos exponents kung meron. Tapos, after ng lahat na yun, tignan nyo yung mga sequence of operations. Okay, from left to right kasi yan. Hindi pwedeng mag-multiply ka dito kung may divide na nauuna. Hindi pwedeng mag-divide ka kung multiplication na nauuna. Okay, first come, first serve tayo dito. Okay, nagagets yung number 1? Nagagets yung number 1 guys, nagagets? Guys, i-share nyo yung live ha. Kasi babagalan ko yung mga explanations ko ngayon para magets nyo lahat. Okay, number 2. Di ba palagi yung sinasabi guys, sa number 2, pag total yung hinahanap, total would always be equal to number of items multiplied by their average, di ba? Di ba?
Di ba guys, palagi kong sinasabi yan, bawat nagla-live ako ha, ang total natin is yung number of items, which is eto, imumultiply nyo siya sa average natin, which is eto. Sorry. Ayan na guys, ilan ba yung total number of items natin? Di ba 20? Imumultiply natin siya sa average na 46. Ayan na guys, para makuha yung total. Thank you G sa pag-repost. So, 46 times 2 is 92. Tama? 92, 0. 920 guys. Good job guys. It is, okay, una, PEMDAS. Tapos na yun. Naiintindihan nyo na yung PEMDAS. Pag total naman, thank you Ira, thank you TJ sa pag-share. Pag total guys ha, itatak nyo sa utak nyo, number of items multiplied by their average. Okay? Okay. Good. Ngayon naman sa number 3, geometry tayo dito. Take note ha, pag triangle. Pag triangle, ang area ng triangle is, syempre, 1/2 base multiplied by height. Okay? Tapos, kung walang given na base at saka height, binigay lang ay legs, pwede silang mabaliktad. Pwede nga ito yung base, pwede nga ito yung height. Pwede nga ito yung height, pwede nga ito yung base. Okay, pwede mong pagbaliktarin yan. Okay, pwede mo silang pagbaliktarin. Okay lang yan. Kasi nga hindi naman specified. Okay. Ngayon, yung mga letters dito, ipapalit mo lang yung mga numbers dito. What if 1/2 yan multiplied by 16 cm multiplied by 9 cm? Okay? Okay, 50 items lang guys kasi detailed to. Eto guys, syempre, pwede nyo nang kalahatiin yung isa dito. Pili kayo ng isang makakalahati nyo. Okay? Ako guys, pipiliin kong kalahati yung 16 para makancel out din yung 1/2. Ang kalahati ng 16, di ba, is 8 cm multiplied by 9 cm. So, ang sagot natin dito is 72 centimeters squared or 72 square centimeters. Okay guys? Pero pwede rin naman guys, ganito muna. Pwede rin namang i-multiply niya yan. 1/2 multiplied by 144 square centimeters. Parehas din naman tayo ng babagsakan na sagot guys. Ito pa rin naman yung sagot natin. Okay? Huwag kayong malilito guys ha. Huwag kayong malilito. Please guys, sa exam huwag kayong malilito guys ha. Huwag kayong malilito. Okay, number 4 naman tayo, percentage. Ito. Yung store daw, bawal mag-calculate bukas. Yes, tol, bawal. Yung store daw, marks up. Meaning, itinaas niya yung price ng item. Okay, tumaas yung price ng item natin. Yung dating 640 pesos, tumaas daw siya ng 25%. May 2 ways kasi tayo dito guys. Okay guys, pang CS ito. May 2 ways kasi dito tayo ng solving guys. Okay, may 2 ways of solving tayo dito. Pwedeng ganito guys ha. Pwedeng yung price dati ng bag is 100%, di ba? Palagi yung sinasabi to, based palagi to, 100%. Tapos, idadagdag natin yung 25% na increase. So, magiging 125% na yung cost ng bag. Okay? Yung 640 na yan, imumultiply mo siya sa 1.25. Magiging sagot mo dito is 800. So, 800 yung sagot. Okay, pwede rin ganito. Pwede rin ganito, guys. Since yung 25% guys is 1/4, di ba? Di ba 1/4 yung 25%? Ngayon, kukunin mo lang yung 1/4 neto. Di ba, yung 1/4 ng 640 is 160. Idadagdag mo lang siya sa 640 kasi nga markup, di ba? Ang sagot natin dito is 800. So, letter C tayo dito. Okay? Ganun yung 2 ways natin. Okay, guys? Okay na ba? Next na tayo, ha? Hanggang number 50 tayo, eh. Hanggang number 50 tayo, guys. Sa number 5, guys, what is the next term? Kailangan nyo to, ha? What is the next term? Ano yung next term? Move lang, guys, ng decimal place, 2 decimal places to the left. Pag ginagawa nyo yung decimal yung percentage. Okay? Anong sagot nyo dito? Anong sagot nyo dito?
Layo. Ano sagot? Ano ba yung pattern nyo muna? Ano muna yung pattern natin, guys? Ano muna yung pattern natin? Ano yung pattern natin, mga tol? Pattern ang tinatanong ko, tol. Okay, pattern muna para makita din ng iba. Okay, si Kaslu. Tama si Kaslu, guys. Nauna si Kaslu. Ang pattern ni Kaslu is times 2 plus 4. Tama kayo, guys. Good job, good job. Ngayon, ano yung susunod na number natin kung ganyan yung pattern? Di ba, guys? Eto, papunta dito is times 2 plus 4. Tama kayo. Pumiyok. Oh, guys. Dito, times 2 plus 4. Tapos dito is times 2 plus 4 lang din. So, 68 times 2 is 6 carry 1. 132. 68 times 2 is 136 pala, sorry. Tama, 136. 68 multiplied by 2 is 136, di ba? Idadagdag mo yung 4 ngayon. Sagot natin is 140. So, good job, guys. 140 ang tamang sagot natin dito. Good job, guys. Guys, ulit ha. Guys, dalawang live tayo for today. Isa ngayon, tapos isa mamaya. 7:45 hanggang 10 siguro yun. Okay? Tapos, guys, kung gusto nyo mag-practice ng mga worksheets, nandito lahat ng worksheets ko. Libre lang. Makikita nyo dyan lahat ng worksheets. V yan, guys, ha. VV. Okay? Tapos, yung replays naman, guys, madaming replay dito ng mga live. Kung ngayon lang kayo manonood ng mga replays ko, andito lahat ng replays ng live natin. Okay, para sa mga nagkakram dyan. Sino yung nagkakram, guys? Sino yung mga ngayon lang magre-review? Sino yung mga ngayon lang magre-review? Sino ang ngayon lang magre-review? Sino ang ngayon lang magre-review? Comment ako. Okay, madami. Eto, guys, ha. Ang gagawin ko dito is puro, ang tawag na to? Puro detailed na explanation. Okay? Number 6, guys. Pag area ng square, it is pi r raised to 2. Okay? Ayan ang area ng square. Ay, ng circle, sorry. Thank you, Brew Backburner. Thank you, tol. Ito, ang area ng circle natin. Ngayon, yung r natin is given. Ayan, 10. So, yung 3.14 na pi, imumultiply natin sila sa 10 cm squared. Okay? Huwag kayo malito, guys, ha. 10 cm squared is the same as 100 cm squared. 10 times 10 lang yan, guys. Okay? Multiply by 3.14. Okay? Ba't 3.4 lang? Ayan. Eto, pag pinag-multiply mo to is 340 na yan, centimeter squared. So, good job, guys. Letter D tayo dito. Good job, guys. Good job. Sino pa yung hindi nakakaintindi ng ratio, guys? Kasi maraming ratio sa exam, eh. Sino pa, guys, yung hindi nakakaintindi ng ratio dito? Sino pa yung hindi nakakaintindi ng ratio dito? Sino pa? Okay. Sa ratio, guys, kailangan yung ilista ng ganito, ha? Si A at saka B. Eto, guys, ha? Eto si A, eto si B. Kung ano yung naunang letter, sa kanya yung mauunang number. So, A is 4, B is 9. Okay. Ngayon, if their difference is 25, take note, guys, sa difference is minus. So, anong gagawin natin sa dalawang ratio? Anong gagawin natin sa dalawang ratio, guys, pag difference? Anong gagawin natin pag difference ulit? Tinuturo ko to sa inyo, guys, ha? Difference is minus, tama. Okay, minus tayo ngayon. Yung dalawang ratio natin, magma-minus tayo. 9 minus 4. Okay, 9 minus 4, guys, ha, kasi nga difference. Etong dalawang to, pag minusin mo lang, makukuha mo yung 5 na difference. Saan mo gagamitin yung 5? Ipang di-divide mo dito sa given na to. Okay? 25 divided by 5, ang magiging sagot natin dito is 5, di ba? Okay, wag kayong malilito, guys, ha. Yung 5 na to, gagamitin nating pang multiply sa value ng hinahanap, which is si B. Di ba ito yung value ni B? So, 5 dito, imumultiply niya sa value ni B na 9. Ang magiging sagot natin is 45. Okay, so letter C tayo dito. Good job, guys. Nakuha niyo na ba yung ratio, guys? Nakuha na? Nakuha niyo na, guys, or hindi pa? Nakuha? Nakuha niyo na ba yung detailed explanations natin? Bakit divide? Okay, bakit i-divide natin? Guys, kailangan nating mag-divide para makuha natin yung parts per ratio. Okay, ito kasi meaning neto, sa isang part ng ratio, 5 yung kasali.
5 yung katumbas ng isang part ng ratio. Okay? Kaya natin dinivide. Ito yung parts per ratio natin. Okay? 1:5 yung parts per ratio. Thank you, Ina. Guys, sa mga may coins dyan, pag-gift naman tayo. Thank you, guys. Tapos, share nyo live. Tapos, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na. Tapos, tap tayo. Eto, guys, cube root, di ba? Di ba pag cube root, ganito? Yung number is imumultiply natin sa sarili niya ng 3 beses. Thank you, Thank you, Tol, sa mga nag-gift. Okay, pag 3 ratio, same process lang din. Ipa-plus nyo lang lahat. Or minus, pwede. Paano kung A yung hinahanap? Dito? E di 5 multiplied by the value of A na 4, magiging 20 si A. Okay, ano yung cube root niya? Tama, 30. Kasi nga, 30 multiplied by 30 multiplied by 30 is ilan? 27,000, di ba? So, check to. Check din to. So, check din natin yung 30. Good job, guys. Nice one. Guys, hanggang number 50 pa tayo kaya hindi pa kayo nalilate. Okay? Kaya hindi pa kayo naglilate. Okay? Yung tinuturo ko, guys, pang civil service, guys. Tapos, general knowledge lang to sa math. Recap lang to, guys. Recap lang sa mga napag-aralan nyo na sa math. Paano po naging 30? Kasi nga, guys, 30 times 30 times 30 is 27,000. Okay, number 8, guys. Marami pang ratio. Wait nyo na lang, guys. Ipopost ko naman yung answer ko dito, guys. Dito kayo ipopost, guys, yung screenshot. Para hindi nyo na i-screenshot. Ay, mali. Eto pala yung kwan. Ayan. Dito kayo ipopost, guys, yung screenshots. Wag na kayo mag-screenshot, guys. Para dire-diretso tayo. I-screenshot nyo na to. Dito nyo makukuha lahat. Binibigay ko lahat, guys, ha. Walang sagot na hindi ko binibigay. Okay, eto. Sa number 8, guys, bawal ang common sense dito. Okay, bawal ang common sense, bawal ang shortcut. Kasi kung common sense ginamit mo, baka letter E sagot mo. 'Di ba? Kung common sense ginamit mo dito, baka letter E yung sagot mo. Tama ba ako, guys? Nahulaan ko ba yung sagot nyo? 10%? Mali yan, guys. Bakit? Kasi, guys, pag percentage, take note, hindi pwedeng 20% minus 10% is 10% agad yung change. Mali. Hindi pwede yan, guys. Mali. Okay, papakita ko sa inyo kung bakit. Take note, guys, ha, ganito palagi. Pag percentage tapos walang given na number, base palagi natin is 100%. Okay, base palagi yan, ha. Ngayon, yung 100% na yan, madadagdagan daw ng 20%. Yan, guys, oh. Increase. Tapos, yung 100% rin na yan, mababawasan daw ng 10%. Decrease. Plus to, minus to. So, 100 plus 20% is 120%. 100 minus 10% is 90%. Multiply na lang gagawin natin dito, guys. Okay? 1.2, which is eto in decimal, multiplied by 0.9. Okay? Ginawa ko lang decimal to, guys, ha? So, dito is 8, carry 1, 10. Dalawang decimal place, dito yung decimal. Yung 1.08, guys, is the same as 108%, di ba? Compare nyo na lang yan, guys. Compare, guys. Yung number na yan is naging 108%. Ano yung difference nila? Ano yung difference nila, guys? Nagsimula tayo sa 100%, natapos tayo sa number na 108%. Ano yung difference? Plus 8 ba o minus 8? Plus 8, tama. 8% increase. Good job, guys. Tumaas kasi siya. Nice one. Good job, guys. Okay, dito, guys, sa number 10, eto na yung mahiwagang formula na naman. Eto ang mahiwagang formula natin sa motion problem. Okay. Take note, eto is applicable sa speed. Okay, applicable to sa speed. Okay? Sa speed kasi may dalawang types ng speed. Merong meters per second to kilometers per hour. Okay? Pag ganyan yung kailangan yung conversion, imumultiply nyo by 3.6. Okay? Pag kilometers per hour naman, papunta sa meters per second, i-divide nyo by 3.6. Okay? Ayan yung conversions natin. Tol, saan mo nakuha yung 3.6? Dito lang kasi, guys. Sa isang oras, di ba meron tayong 3,600 seconds? Sa isang kilometro, di ba meron tayong 1,000 meters?
So, yung 3,600 na yan, i-divide mo sa 1,000, makukuha mo yung 3.6. Okay. Ngayon guys, dito ha, kailangan yung maalala yung Formula 1 at saka Formula 2 natin. Kasi sobrang crucial yan guys. May mga conversions kasi sa civil service na kailangan nyo mag-convert from here to here or from here to here. Okay? Kaya ako tinuturo sa inyo guys kasi ito yung isang mali ko guys. Okay, mali ako ng conversion. Kaya, hinanapan ko ng tawag na ito, ng formulang shortcut para maituro sa inyo. Okay, so next question kasi guys, kailangan nyo ng Formula 2, which is ito. Isipin nyo to ha, isipin nyo to. Etong value na to. Okay, eto na kasi guys. A train moves at 72 kilometers per hour. Ang speed ng train is 72 kilometers per hour. Okay, bakit mo nasabing Formula 2 tol? Paano mo nasabing Formula 2 tol? Kasi nga guys, ganito. Tignan nyo yung mga given natin. Seconds, tapos mga meters. Okay? So, kailangan natin gawing meters per second. Okay? Meters per second. Okay, bakit? Kasi nga meters to, tapos seconds yung ibang given, kaya kailangan natin mag-convert. Take note, formula 2 natin yan, which is dividing by 3.6. Division of 3.6. Okay? Yung 72 na yan, nasa loob, yung 3.6 natin nasa labas. I-move mo ito na isang decimal place, tapos 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang dito. So, may speed na tayo, di ba? Ang meters per second natin would be 20 meters per second. Okay. May speed na tayo. Ito yung speed, guys, ha? Tapos, may time na tayo na 40 seconds. Hinahanap si distance. Di ba guys, pag distance, it is just speed multiplied by time. So, speed natin is 20 meters per second multiplied by 40 seconds. Cancel out mo na yung seconds, matitira is 800 meters na lang. So, good job guys, it is letter B. Sa mga nakakuha ng tama, good job guys. Ubus na yata tinta ng ballpen ko. Wow. Wow. Ubus na ba? Hindi pa. So, letter B ang magiging sagot natin. Ulit guys ha. Eto guys ha. Eto yung formula natin. Eto yung formula. I-screenshot nyo na. Comment done. Pag na-screenshot nyo na yung formula natin. Comment done guys. Thank you guys. Comment done. Tapos, i-share nyo. Andito na yung mga kailangan nating ma-fill. Okay? Oh guys, magla-last tutor pa ako mamayang gabi sa inyo guys ha. Mamayang gabi, may last coaching pa tayo. Okay? Okay, comment done guys. Kung na-screenshot nyo na yung shortcut natin, na-screenshot nyo na, comment done if ever. Thank you guys, comment done. Thank you Axel sa gift. Comment done guys so that we can proceed na. Okay, done na. Thank you Jace, thank you guys. Okay, dito guys, anong gagawin? Divide lang. Saan ako yung 3.6? Ayun guys. Oh. Pag na-screenshot nyo, makikita nyo lang saan ako yung 3.6. Guys, bawal ako magbanggit ng brand. Sorry guys. Oh guys, basta gantong conversion. Number 11. 256 divided by 16. Eto muna. So, 16 yan. Eto guys ha, 16 ang sagot dito. 16 squared minus 5 times 6 is 30. Sorry guys. Pagod na ako guys eh. Everyday ba naman ako nagla-live guys? Sino ba naman hindi maubos yung boses guys? Everyday. 2 times per day. Walang mintes. Okay? 16 squared is 256, di ba? Minus 5 times 6 is 30. So, sagot natin dito is 226 agad. So, letter B tayo dito. Good job, guys. Tama nga nakakuha. Good job. Nice one. Guys, baka naman gusto nyo makarma bukas. Kailangan nyo lang mag-share. Good karma yun, guys. Pag nag-share kayo, good karma. Pag di kayo nag-share, sorry. Joke lang. Guys, joke lang ha. Di ako ganun guys. Papasa kayo guys. Okay? Okay, number 12 tayo. The sum of 3 consecutive integers. Take note ha, tatlong magkakasunod na odd integers. Okay, tatlo. 1, 2, tapos 3. Tatlong magkakasunod na odd integers. Yung sum nila is 75.
Shortcut is ganito. Shortcut ha, yung sum, 75, i-divide mo by total number of items, which is 3, di ba? Take note, yung makukuha mo dito palagi, median. Okay, median yung makukuha nyo dyan, guys. Median or gitna. Meaning, ito yung makukuha nyo number. Yung panggitna. So, ang sagot na dito is 25. So, 25 dito. Tol, paano makukuha yung iba? From the word consecutive, tol, magkakasunod lang sila. So, dito, odd number before 25, 23 yon. Odd number after 25, 27 yon. Ngayon, ang tanong ko, ano yung pinakamalaki? Ano yung pinakamalaki? Letter C, tama. So, letter C tayo, tama kayo. Guys, anong height nyo, guys? Anong height nyo, guys? I-comment nyo nga height nyo, guys. I-comment nga natin yung height natin, guys. Anong height nyo, guys? Anong height nyo, guys? Bakit divided by 3? Kasi tatlong magkakasunod na number eh. Ay, maliliit pala kayo, guys. Maliliit pala kayo, guys. 6-footer kasi ako, guys eh. 6-footer kasi ako, guys. Wala, maliliit pala kayo, guys. Maliliit pala kayo. Maliliit. Anliliit. Okay. Ang volume ng cube is S raised to 3. Okay? S raised to 3 ang volume ng cube. Gumagana dito yung shortcut natin sa cube. Okay, yung shortcut natin sa cube, gumagana dito. Okay? Ano ba yung shortcut natin pag nagko-cube ng number? Diba kukunin natin yung last digit ng lahat ng number? Kunin mo yung lahat ng last digit. Halimbawa, napili mo yung 23. Kunin mo yung 3. 3 times 3 times 3 is 27, di ba? 7 yung last number neto, 1 yung last number neto. So, mali na agad to. Yung 1 naman sa 21, 1 times 1 times 1 is equal to 1. 1 yung last digit, 1 din yung last digit. Matik, sagot natin is letter C. Okay, S squared sa inyo? Hindi pwede yun, tol. Sa square naman yun, tol. Pag cube, tol, S raised to 3. Okay, huwag kayong malilito, guys, ha? Pag cube kasi, ang volume ng cube is S raised to 3. Yung area ng square, ang S raised to 2. Okay, huwag kayong malito, marami kasing formula. Okay? Good job, guys. Nice one, good job. Okay, number 14 tayo. What is 15% of 1,600? Ito yung shortcut dito. Ito ang shortcut ko dito, guys. Himay-himay shortcut. Himay-himay. Himayin mo. Ano yung 10% nito? Di ba yung 15%, guys, it is composed of 10% at saka 5%. Di ba? Yung 10% ng 1,600, mag-move ka lang isang decimal place. 10% yan, 160. Ngayon, para makuha mo yung 5% niya, kakalahatiin mo to. 80. Sagot natin, 240. Okay? Ito yung 10%, ito yung 5%. Pinag-plus mo, 240. Good job. Nakuha mo na yung sagot. Next. Next. Pwede naman i-multiply? Pwede. Kung trip mo, yan, multiply. 0.15 times 1/6. Sagot mo dito, 240.00. Ayan ang sagot. Pag minultiply mo. Okay, next. What is the probability of drawing a red card from a deck? Red. Red card. Okay, card. Sa card, dalawang kulay lang, di ba? Red lang at saka black. Ano yung probability na red yung makuha mo? Ay, palagi akong tinuturo to, guys. Pag mali nyo pa to, ano? Diyos ko, tinuturo ko to sa inyo palagi, ha? Every day, every live, may ganito tayo. Ilan ba yung red dito? Di ba isa lang? Isa lang yung red sa dalawang kulay. 1/2, guys. Kung 26/50 yung sagot mo, mali. Kasi lowest term mo pa rin yan. Kailangan lowest term lahat ng sagot.
Huwag na kayo makipag-away. Ito yung tamang sagot. Ilo-lowest term nyo pa rin yung sagot nyo. Wala ding bagsak. Dito rin kayo babagsak. Okay? Okay, sino gusto pumasa bukas mag-tap-tap? Parang hino-stage ko kayo, no? Joke lang guys, ha? Joke lang guys, ha? Para naman kayong hinawakan sa leg. Thank you, Hez. What is the next term? 6, 13, 27, 55. Ano ang pattern natin? Ano ang pattern natin? Ano ang pattern natin? Dalawa ang pattern neto actually. Dalawa kasi ang pattern neto guys. Pwedeng ganito. First pattern na nakita ko is ito. Plus 7, plus 14, plus 28. So, dito is plus 56. Isa pang pattern. Yung isa pang pattern na nakita ko is times 2 plus 1. Okay, dalawang pattern yan, guys. Okay? So, ang magiging sagot natin is 55 plus 56, 111 pa rin. Kahit eto or eto man yung pattern mo, makukuha mo rin to. Okay, ulit. Saglit lang, guys. I-discuss ko lang saglit yung Fibonacci. Baka kasi lumabas to guys, masisi niya ako pag hindi ko na ituro eh. Okay, Fibonacci guys, ganito kasi Fibonacci, okay? Makinig ha, nakakalito to. Eto, plus eto, makukuha mo to. Okay, ito yung magiging result. Eto, plus eto yung magiging result. Eto, plus eto yung magiging result. Pinagpa-plus mo lang lahat ng mga past numbers. Okay? Parang pinagpa-plus mo lang to para makuha to. Ipa-plus mo silang dalawa para makuha to. Plus mo to, makukuha mo to. Eto tapos eto, makukuha mo to. So, eto plus eto, syempre eto, tapos eto, plus eto, to. So, next natin is 18 plus 8 plus 13 is 21. 21 ang next number. Okay? 21 ang next number natin. Eto guys, sa number 17, medyo madugo to. Eto guys, ang mga kailangan natin. Ang kailangan natin dito is formula ng perimeter, which is 2 multiplied by length plus width. Tapos, yung formula din ng area, which is length multiplied by width. Okay. Dito guys, observe nyo yung given. Yung given natin na perimeter is 96. Yung given natin na length is 28. Nawawala si width. Okay, width is missing guys. So, automatically, ito yung gagamitin nating formula. Take note guys ha, ito ay mga formula ha. Ito at ito ay formula. Walang nababago dyan guys. Okay, nababago lang sila pag iba yung shape. Pero itong mga to, yung mga 2, yung mga LW dyan, given lahat yan. Okay, wala tayong inimbento dyan. Okay, makinig kayo para walang magtanong kung saan nanggaling yung 2. Okay? Ngayon, yung P papalitan natin ng 96. Is equal to 2 multiplied by length natin na 28 plus width. Okay? Dito guys, ang kailangan natin gawin dito is divide both sides by 2. Bakit mo i-divide by 2? Makinig. I-divide natin ng 2 para ma-cancel out to. Para din ma-reduce natin to. 96 divided by 2 is 48 na lang. Is equal to 28 plus width. Okay, nakikinig? Nakasunod pa kayo? Nakasunod pa kayo, guys? Nakasunod pa kayo? Nakasunod pa. Ngayon, ang kailangan natin dito is combining like terms. Ito, ililipat mo dito. 48 minus 28 is equal to the width. Yung width natin ngayon is 20. Diba, ang dali? Given na yung length na 28, na-solve natin yung width is 20. Hinahanap yung area. Area, guys, is equal to area. Di ba length times width lang? Yung length na 28, imumultiply mo sa width na 20. Ang sagot dito is 560. So, good job, guys. Thank you sa mga sumagot. Naki-participate. Tama kayo, guys. Good job, guys. Good job, good job. Nice one. Good job. Number 15, what is your answer, guys? What is your answer, guys? Sa number 18, anong sagot niya dito? Sa number 18, anong magiging sagot? Guys, ulit ha, sa mga na-late, pwede nyo mapanood yung replay dito.
Dito nyo mapapanood yung replay, tapos dito nyo makukuha yung worksheet natin. Okay, libre lang lahat guys. Tapos dito pala guys, nandito na yung full cheat sheet sa Civil Service Exam. Okay, andito yung lahat ng cheat sheet ko dito. Lahat. From page to page ng numerical, andito lahat ng shortcut. Yung cheat sheet ko, andito lahat. Kaliwete, tol. Okay, screenshot nyo na. Ang dami dyan. Ayaw nyo, open source na nga lang yan. Walang bayad. Number 18. What is 15 squared minus the quantity of 9 squared divided by 3? 15 squared is 225. Minus 9 squared is 81 divided by 3. Okay? Okay, naiintindihan? Nakakasunod? Guys, nakakasunod kayo? Ito is 225, ito is 81. Magiging 225 minus 81 divided by 3 is 27. So, magiging sagot natin is ilan? 198. So, tama kayo guys, letter C. Okay, sa number 9 natin, ano magiging sagot nyo sa number 9? 19 pala, sorry. Guys, sa number 19, kailangan nyo ulit makinig ha, kasi guys, nakakalito to pag hindi kayo nakinig. Kayo din kawawa pag di kayo makikinig. Okay, kayo din kawawa guys pag di kayo makikinig na maigi. Mamaya muna kayo mag-comment ng mga hindi nyo alam, ganun, okay? Hayaan nyo muna ako mag-explain para sa inyo. Okay, dito, i-cross out ko yung mga maling sagot. I-cross out ko muna yung mali. Maling sagot yan. Okay, maling sagot yan. Bakit? Kasi, hindi mo pwedeng kunin si A at saka C kung hindi equal yung B natin. Okay, mali yung letter B. Okay, mali sila. Mali. Ito ang kailangan nyong gawin dito, guys. Kunin nyo si B1 at saka si B2. Okay? Si B1 natin is 7. Si B2 natin is 3. Okay? Kinuha ko lang ha. B1 is 7, B2 is 3. Ang gagawin mo dito is least common multiple nilang dalawa. Ano yung LCM ng 7 at saka 3? Ano yung LCM ng 7 at saka 3, guys? Ano yung LCM ng 7 at saka 3? Diba 21 ang LCM nila? Diba 21 ang least common multiple nila? Ngayon, may goal na tayo dito. Ang goal natin dito, guys, is maging 21 yung dalawa. Ano yung imumultiply ko sa 7 para maging 21? Ano yung imumultiply ko sa 7 para maging 21, guys? Ano? Imumultiply natin sa 7, diba 3? Tama. Tapos, guys, yung 3 dito para maging 21, imumultiply natin siya sa 7. Okay. Ngayon, dito na kayo makinig para hindi kayo malito. Kung ano yung minultiply nyo dito, ayun din yung imumultiply nyo sa partner niya. Okay? Kung ano yung minultiply nyo dito, ayun din yung imumultiply nyo sa partner niya. Okay, wag kayo malilito, ililista ko lang. Yung A natin would become 4 multiplied by 3. Yung B natin automatically 21 na yan. Yung C natin is 7 times 5. Yung A natin is 12. Yung B natin is 21. Yung C natin is 35. Eto si A. Eto si B. Eto si C. So, ano magiging sagot? Letter A, tama. Okay? Always remember ha, kailangan ng least common multiple dyan, guys. Okay, kailangan natin ng least common multiple. Huwag niyong kunin agad eto, tapos eto. Hindi pwede yun, guys. Okay? Mali ang letter B natin. Mali ang letter B na sagot. Okay? Dito, guys, ha. Dito nyo makukuha lahat. Follow na kayo, guys. Dalihan nyo, guys. Thank you, guys, sa mga nagpa-follow, guys. Thank you so much, guys. Thanks so much, guys, ko. Thank you very much. Let's go. Let's proceed, guys, to next number. Hanggang number 50 lang tayo kasi meron pa mamayang gabi. Okay? Mamayang gabi, guys, may final coaching tayo from 7:45 p.m. hanggang 10 p.m. Okay, last coaching to, final coaching to, guys, ha. Final coaching natin to. Okay? Okay, guys, pag parenthesis, kahit ano yung gamitin mo, PEMDAS, GEMDAS, or BODMAS, pare-parehas naman yan. Okay, number 20 tayo. Anong sagot natin sa number 20? Anong sagot natin sa number 20? Kailangan nyo ng common sense dito, guys, ha? Yung tank daw natin, 12 hours bago mapuno. Tapos, ilan daw yung mapupunyo niya pag 4 hours lang siya magkakarga. Ayan na, guys.
Guys, wala akong tutorial sa ibang categories. Guys, numerical ang tinututor ko, guys, ha. Anong sagot? Syempre, tama kayo, guys, 1/3. Lowest term lang yan, guys. Okay? Okay. Okay? Saan ako yung 4? Saan ako yung 12? Given lahat. Okay, GCF. Greatest common factor. Di ba pabaliktad na divide yan? Sabi ko sa inyo, di ba pabaliktad na divide? 84 at saka 126. Di ba pabaliktad na divide yan, guys? Di ba pabaliktad na divide? Eto, pwedeng i-divide ng 6. It is 14. Eto naman is 21. Tapos, pwede pa silang i-divide by 7. 14 divided by 7 is 2. 21 divided by 7 is 3. Ngayon, ayan na yung GCF, guys. Nasa harap nyo na. Eto lang. 6 multiplied by 7, ang sagot natin is 42. So, letter D. So far, guys, W ba? Guys, W ba ako so far? Naiintindihan nyo ba lahat ng concepts? Guys, so far, W's ba tayo, guys? W's ba? W's ba tayo, guys? Thank you, Ralph. W's. Good job. Square root. Guys, yung square root shortcut, naka-post na sa TikTok ko. Panoorin nyo na lang, guys. Detailed explanation yun. Hindi ko na i-explain dito sa live, guys, kasi sobrang haba ng explanation na yan. Okay, masyadong detailed pag sa live. Okay, panoorin nyo na lang yung tutorial ko dito sa TikTok. Naka-post na yun, guys. Okay, naka-post na sa TikTok yung explanation. Guys, maawa kayo. 50 items to. Hindi ko kaya i-explain lahat ng detailed. Yan, guys, oh. 50 items pa tayo. Maawa kayo. Okay, sa number 53 tayo, guys. Hindi, guys, nasa TikTok ko na rin, guys. Nandito sa TikTok. Number 23. A principal of 5,000 pesos daw. Ito yung puhunan. Principal natin is 5,000 pesos. Okay. Tapos, yung interest niya is 6% or 0.06. Yung time natin is 3 years, 3 taon. Okay, 3 years, 3 taon. Diba, pag simple interest is equal to percentage times rate times time. So, 5,000, ay principal pala, sorry. 5,000 na principal multiplied by rate na 0.06 multiplied by time na 3 years. Okay? Okay? 5,000 times 0.06 is 300 multiplied by 3. Final answer, guys, is 900. Yo, good job, guys. Okay, ulit ha. Sa mga naghahanap ng mga reviewers natin, pag magsi-civil service kayo, nagka-cram kayo, andito lahat ng reviewers ko, guys. Ba't by X? Eto, guys, ha, nandito lahat ng replay ng live ko. Guys, kung naghahabol kayo ng numerical nyo, review, andito lahat ng mga live replay ko. Okay. Kung gusto nyo naman ang sabayan ng sagutan, andito lahat. Okay, andito lahat. Andito lahat ng mga worksheets ko, guys. Open source lang, guys. Walang bayad. Nakapost na dyan lahat. Okay, nakapost na dito lahat. Worksheet natin, answer key, tapos worksheet, answer key, tapos mga cheat sheet. Andito lahat. Okay, kaya screenshot nyo na dito, guys. At ano yung opportunity nyo, binibigay ko na lang for free yung mga reviewers ko. Okay, nakapost dyan, guys. Mag-scroll lang kayo dito. Madami na dito. 50 items din ba numerical? Di ko sure tol ngayon. Okay, guys, ipopost ko ito mamaya dito. Okay? Next na tayo, guys. Sa screenshot nyo na. Word problem, yes. Meron tayong shortcut ng word problem dun sa cheat sheet. Nasa page ko lahat. Thank you, Ira Clear. Thank you, guys. Sa number 24 tayo, guys. A triangle has a base of 24 centimeters and a height of 15 centimeters. Okay. What is its area? Area. Ang area natin, di ba, is 1/2 base multiplied by height. Di ba? So, 1/2 multiplied by 24 centimeters multiplied by 15 centimeters. Okay? Dito, guys, sabi ko nga, pwede na kayo manghati ng isa. Hatiin na natin to. Magiging 12 cm multiplied by 15 cm na tayo dito. Sagot natin, 180 square centimeters. So, letter C tayo dito.
Okay, what if? Ano yung perimeter ng triangle? Ito guys ha, ano yung perimeter ng triangle na may sides na kanito? 5, 12, 17. Ano yung perimeter ng triangle guys? Triangle to ha. Ano yung perimeter ng triangle pag ganito yung sides natin? 5, 12 at saka 17. Ano yung perimeter? Ano yung perimeter ng triangle pag 5, 12, 17 tayo? Ano yung perimeter niya? Ano yung perimeter niya guys? Comment your answer guys. Comment your answers guys. Okay, tama kayo guys. Ang perimeter kasi ng triangle is siya yung pinakamadali. Side A plus side B plus side C lang tayo dito. Okay, pag perimeter ng triangle, eto lang. A plus B plus C lang tayo dito. So, 5 plus 12 is 17 plus 17 is 34. Ayun ang perimeter ng triangle. Plus lang. Nalito? Wag. Eto ulit guys ha. Probability na king yung makuha mo. Ano yung probability na king yung makuha mo? Ano yung probability na king yung makukuha mo? Probability na king ang makukuha. Nasaan ba dyan yung king? Di ba ito si king? Ilan ba silang lahat? Di ba 13? Isa lang yung king out of 13 na different numbers. Ayan yung sagot. Ayan yung sagot. Di ba? Dali lang. Dali. Okay, sa number 26 guys, eto ha. 720 divided by 12 multiplied by 6 minus 3 is 3 plus 24. Eto, anong sagot niya dito? Hindi pa 52? Di ba guys? Yung isang sagot dito is 4 over 52. Ilo-lowest term nyo din, 1/13. Kaya nga, ilo-lowest term mo din. Ito rin yung bagsak. Di ba? Anong sagot niya dito? Siyempre, sabi ko nga, kung mauna si divide, magdi-divide tayo. Kaya division muna. Huwag kayong malilito ha. 60 multiplied by 3 plus 24. So, 180 plus 24. Ang sagot natin is 204. Letter D. Kung mauuna si division, division ang uunahin mo. Kung mauna si multiplication, na di multiplication ang unahin nyo. Okay? Nauna na yung parenthesis. Ayan na siya, yung parenthesis. So, 3 na lang. Diba? Bakit hindi MDAS? Naku po, mali ang tinuro ng cheat teacher nyo. Ito kasi yung PEMDAS, diba? Diba tapos na yung parenthesis? Kakatapos ko lang yung parenthesis, sinimplify ko na. Ayan siya. Ayan. Diba? Ito kasi explanation, guys. Bukas na yung exam, guys. Di nyo pa alam to. Nalilito pa rin kayo. Yung parenthesis, pinakamataas. Susunod, exponents. Take note, guys, ha. PEMDAS, GEMDAS, BODMAS, pare-parehas lang yan. Okay, pare-parehas lang yan. Okay, pare-parehas lahat. Spelling lang na iba. Yung multiplication at saka division, they are equal. Okay, equal lang sila. Depende kung anong mauuna, from left, papuntang right. Okay, left to right tayo. Kaya pansin nyo dito, nauna si division, inuna natin siya. Diba? Kaya division muna. Tapos, sa addition tsaka subtraction, they are equal din. Okay, they are equal. From left to right pa rin tayo dyan. Kung mauna si addition, edi addition. Pag mauna si subtraction, edi subtraction. Pantay lang yan, guys. Walang mas mataas. Okay? Number 27. Saan ako yung 180? Ito, 60 times 3. Guys, thank you sa mga nag-gift. Kila RJ, thank you so much, guys, sa mga nag-gifts. Thank you, guys. Send more gifts, guys, kung may extra kayo na coins. Thank you so much. Number 27. Thank you, Jewel. Thank you, Anwar. Thank you, guys. Age problem po mamaya, mahirap talaga. Guys, yung age problem, naku po, mamayang gabi, guys. Sige, try natin age problem mamayang gabi. Madali lang yan, guys, age problem. Tanungin nyo yung mga palaging nanonood sa akin, guys. Mga halimaw na mag-age problem yung mga yan, eh. Hello, Ara. Thank you. Thank you, question mark. Number 27, ano ulit yung formula natin? Total is equal to number of items multiplied by their average. Anong sagot?
Ilan yung number of items natin? Labo ng mata ko, saglit lang guys. Ay, glass lang ako saglit. Ano yung number of items natin? Di ba 16 number of items tayo? Thank you, Romel. Thank you, Tol. Multiplied by their average na 45. 16 na number of items, i-multiply mo lang sa average. Okay? Anong sagot? Anong sagot natin? Siyempre, 720. Good job. Dali lang naman eh. Nahirapan kayo? Dali lang yan. Okay, cube root. Last number method ulit, guys. Guys, last number method ulit tong cube root ha. Cube. N raised to 3 din to. Yung number, i-multiply mo siya sa sarili niya ng 3 beses. Last number method. Halata guys, yung mga nanonood sa akin palagi. Last number method guys, kunin mo yung mga last number. Okay? Halimbawa to, kunin mo yung 2. 2 times 2 times 2 is 8, di ba? Di ba 8? Yung last number na ito, magka-match sa last number na ito. Kaya, ito na yung tama. Okay? Di ba? Yun yung tama. Yun na agad. Last number method lang. Okay, ito tatlo namang ratio. Tatlo. Si A, si B, tapos si C. Si A, 3 parts sa ratio. Si B, 4 parts. Si C naman, 5 parts. Okay? From the word total. So, total value natin yung 240. Okay? Kasi nga, total yung sinabi. Total value natin yan. Kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Okay, ang total ratio natin, ipagpa-plus nyo lang lahat to. Okay, you need to add this. Lahat. So, magiging 3 plus 4 plus 5, it would become 12, di ba? Ngayon, ang formula dito is total value na 240, i-divide nyo by total ratio na 12. Okay, 240 divided by 12 is 20. Yung 20 na yan, yung ipang multiply nyo sa value ng hinahanap, which is B. Ito si B, di ba? 4. So, 20 multiplied by 4, magiging sagot natin is 80. So, tamang sagot natin dito, guys, is letter C. Okay? Okay. Sa number 30 naman, guys. Dito, guys, take note ha. Pag average speed, it is always total distance divided by our total time. Okay, time muna hanapin natin. Di ba guys, yung time natin is distance divided by speed. Di ba? Pansin nyo guys ha. Pansin nyo ha. Dahan-dahan naman guys. Dahan-dahan naman guys ha. Hindi na mabilis yung explanation ko guys ha. Di ba? Mabilis ba guys yung explanation ko? Mabilis ba guys explanation natin? Di ba hindi naman? Sakto lang. Number 30 guys, kailangan natin ng time, di ba? Distance at saka speed. Tapos, distance at saka speed. So, may dalawang time tayo dito. Okay? Ang time 1 natin is ito. 150 divided by 75. Okay, yung time 1 natin niya. Ito divided by ito. Ngayon, ang time 2 natin is 150 divided by 50. Okay? So, 150 divided by 75 is 2. Tsaka 150 divided by 50 is 3. Ipagpa-plus mo lang yung dalawa. Kasi nga total time, di ba? 2 plus 3 guys ha, plus. Plus. So, ang total time natin is 5. Ngayon, ilan yung distance natin guys? Total distance. Ilan total distance natin? Ilan yung total distance guys? Total distance guys ha, kabuuan na distance. Ilan? Ayun o, ipagpa-plus mo lang yung dalawang distance. 150 plus 150 na distance is 300. Divide mo na lang yan. Sagot natin dito is 60. So, letter B tayo dito. Diba? Diba guys? Total distance divided by total time. Take note, time is distance divided by speed. Distance divided by speed. Distance divided by speed. Pinag-plus mo lang yung dalawang yan. Eto siya. Okay? Okay. Sa number 31, guys. Oh, guys, walang scratch paper sa exam. Dun kayo mismo sa
sheet nyo mag-solve. Bawal ang tawag na to, bawal ang mga extra paper. Hanggang number 50 lang tayo guys, hanggang tanghali. Mamayang gabi guys, di ko alam kung ilang items. Eto guys, ganito ha. 1 to 50 multiplied by 22 muna. Mamaya ilalagay yung decimal place guys. Please, wag nyo ilalagay yung decimal place dito. Wag ganito guys ha. Pag nagta-times kayo, wag ganyan. Nakakalito. Guys, bawal calculator guys. Kaya nga mano-mano tayo nagsasolve eh. So, 0, 0, carry 1, 5, 2. 0, 0, 5, 2. Sagot natin is 275.00. Tama, 275. Guguling bibilis nyo naman mag-solve. Guys, baka konting items lang mamayang gabi. Pure numerical, yes guys. Pure numerical lang ako guys. Pure numerical. Guys, tap tayo guys. Thank you. Guys, dito nyo lang mapanood guys ha. Dito nyo lang panoorin yung replay guys kung gusto nyo magpaulit ng items. Guys, nagre-reserve ako ng energy guys eh, para mamayang gabi. Kasi mayroon pa mamayang gabi guys eh. Di ko pa kailangan mag-all out guys. Baka kasi pag na-burnout ko ako ngayong tanghali, wala na mamayang gabi. Gusto nyo ba yun guys? Dito lahat. Okay, nagre-reserve pa lang ang energy ko para mamayang gabi, all out tayo. Age problem, work problem, meron na yung shortcut guys, di ba? Nandun na lahat sa... Andito lahat ng shortcut guys. Andito lahat. Shortcut sa word problems. Andito lahat guys. Legit, andito lahat. Ayun ako kasi maniwala guys, hindi nyo pa nakikita eh. Pero kompleto. Andyan lahat, promise. Nawa na ng iba. Okay, number 32 muna tayo. 9 over 10 minus 3 over 20 muna. Dito guys, kailangan natin ng kailangan natin ng LCD. Oh guys, free lang. Andyan lahat guys. Yung LCD natin dito is 20. 20, i-divide mo dito. Nakapin yung cheat sheet guys. Imu-multiply mo sa taas. 20 divided by 10 is 2. Times 9 is 18. Minus 20 divided by 20. Ilan? 20 divided by 20 is 1. Times 3 is ilan? 3. So, magiging 15 all over 20. Ngayon, yung 15 over 20 na yan, i-divide natin sa 1/2. Take note guys ha, keep, change, at saka flip. Keep, change, flip tayo dito guys. I-keep mo yung una, i-change mo yung division into multiplication, tapos i-flip mo yan. Okay? Guys, alam ko yung sagot. Pinapakita ko lang kung paano kuhanin. Okay? Ngayon, 15 times 2, pwede na pala mag-cancel dito eh. 2 divided by 2 is 1. 20 divided by 2 is 10. 15 times 1 is 15. 10 times 1 is 10. Ayan na guys. So, 15 divided by 10, simply 1.5. Letter D. Tagal mo magsagot, 1.5 yan. Sige guys, gusto nyo bilisan ko magsagot guys? Wala nang makakagets pag binilisan ko to guys. Sabi nyo kanina, bagalan guys, tapos gusto nyo bilisan ko. Ewan ko guys, bahala kayo dyan guys. Guys, yung mga formula, may mga paraan na paano ikuan dyan guys, di ba? May paraan na doon para paano gamitin. May mga explanations naman doon guys, kung paano gamitin yung formula. Okay, number 33 guys. Yung number down natin, nag-decrease ng 30%. Okay, yung decrease niya is equivalent sa 120. Ayan. So, 30% ng number natin is equivalent sa 120. Okay? Ngayon, ang gagawin natin dito is gagawin mong decimal yan. 0.3 ng number is equal to 120. Dito lang galing lahat ha. Ayan. Okay? Ngayon, dito guys, i-divide mo by 0.3. 0.3. Para ma-cancel out yung eto. Matitira yung number natin. Okay? Dito guys, pag may decimal place dito, i-move natin pa right. So, nag-jump ka dito ng isa, mag-jump ka rin dito ng isa. Tapos mag-add ka ng 0.
Okay? 1,200 divided by 3 is 400. So, letter D tayo dito. Okay? Kung ilan yung jump mo sa baba, ayun din yung jump natin sa taas. Okay? Kung ilan yung jump mo sa baba, ayun din yung jump natin sa taas. Yun lang. Okay? Yun lang ha. Yun lang. Dito guys, circumference. Ang circumference kasi ng circle, dalawa yung formula. Pwedeng 2 pi radius or pi diameter lang. Depende sa given. Okay? Depende lang sa given natin yan guys. Pwedeng 2 pi r pag radius yung given. Ito, pag radius. Ito naman pag diameter. Okay? Okay ba? Dito, diameter yung given. Ito yung pi. So, 22 over 7 multiplied by 14 tayo dito. Okay? Ngayon, yung 14 pwede nating i-reduce. 14 divided by 7 is 2. Tapos 7 divided by 7 is 1. 22 times 2 na lang matitira. Ang circumference niya guys is 44 syempre. So letter C tayo dito. Okay? Sa number 35 guys, anong sagot? Saan yung isang phone? Wait lang guys ha, i-charge ko lang sa akong device. Para makita nyo mamaya yung cheat sheet natin. Saglit lang guys, i-charge ko lang sa akong device. Wait lang, i-charge ko lang device ko na isa. Para makita nyo mamaya. Saglit lang. Sagutan nyo muna ng sagot. Kulang. Kulang yung pattern nyo guys. Hindi times 2 plus 1. So, kulang yung pattern nyo. Ano yung sagot? Yung pattern na yung pattern nyo? Tama kayo guys. Yung pattern natin dito is times 3 plus 1. Ayan ang pattern guys. Okay? So, ano ang sagot natin pag ganyan yung pattern? Madalang lang nalabas na ganyan. Guys, kasi nga, guys, hindi ba kayo updated? Baka ngayon lang kayo nanonood, guys. Guys, di ba, yung mga nanonood sa akin palagi, nag-level 2 questions na tayo, nag-level 3 questions na rin tayo. Sabi ko nga, guys, chill recap na lang to, guys, ng mga basics. Okay, mga basic recaps na lang to. Tapos na kasi, guys, yung mga mahihirap na items. Hindi ko lang hinirapan yung items ngayon, guys, para hindi mapiga yung mga utak nyo. Kasi guys, pag piniga ko yung utak nyo ngayon, edi wala na kayong masasagot bukas. Napagod na, di ba? 94 times 3 is 282 plus 1 is 283. Okay? Tama. Okay, basic recap na lang to guys. Yes guys. Para hindi mapiga yung utak nyo. Kung piniga ko yung utak nyo ngayon, edi wala na kayong masasagot bukas. Pagod na kayo. Sige, mamayang gabi guys, hirapan ko para sa inyo. Sige, hirapan ko mamayang gabi. Noted guys. Sa number 36 guys, 3x minus 5 is equal to 19. Noted guys ha, mahirap mamayang gabi ha. Huwag kayo magre-reklamo sa akin bukas kung nablangko kayo. Sige. Okay lang. Ako bahala mamayang gabi. Sige. 3x is equal to 19 plus 5. So, 3x is equal to 24. Yung negative, pag trinanspose mo, magiging positive. Okay? Eto, i-divide mo siya both sides by 3. Saan nakuha yung 3? Kasama lang ni x yun. Para matira si x. 24 divided by 3 is 8. So, tama kayo, letter C. Meron nata mahirap dito? Wait lang guys, check ko lang. Eto. Ganito yung mga question mamayang gabi guys ha. 46 to 50 yung mga ganito. Madali lang to eh. Ganito mamaya. Ito mga to. Yan, mga ganyan mamaya. Try natin. Number 37. Guys, motion problem meron mamaya. Last 5 items natin, motion problem. A father is 4 times as old as his son. Their difference is 27. How old is the son? Diba guys? Sa age problem, kung sino yung mas bata,
siya yung magiging X. Okay? Si father natin is 4 times na mas matanda sa anak niya. So, 4x. Difference, guys. Difference, di ba, is minus, di ba? So, 4x minus x is equal to 27. Sorry, but 47? 27. 4x minus x is 3x na lang. Is equal to 27. Divide both sides by 3. Matitira si x. Ang age ng anak niya is 9 years old. Okay? 9 years old, guys. So, letter A. Guys, di ko alam yung trial and error eh. Guys, paano ba yung trial and error? Di ko alam, guys eh. Sa number 38, guys, ito yung pinakamadaling explanation. Di ba deck? Standard deck ng cards. Sa standard deck, may 4 lang naman na suits. Di ba may 4 lang na suits? May hearts, may diamonds, may spades, tapos clubs. 4 lang. Ano yung probability na makuha mo yung heart? Saan nyo po na ko yung 3? Yung kasama ni X, guys, palaging pinang-divide para makancel. Ano yung sagot? Hearts, guys, sa yung hinahanap. Ano ba yung heart dito? Ito yung shy. Di ba ito yung heart? Isa siya sa 4. Yan na, guys. 27, guys. Given na yung ginagamit ko, guys. Okay, pag space diagonal naman, guys. Ganito pag space diagonal, okay? Pag lumabas to, ganito yung formula. A squared plus B squared plus C squared. Okay, square root of A squared plus B squared plus C squared. Okay? Okay. Square root ng 4 squared plus 3 squared plus 12 squared. Yan lang, guys. Gagawin nyo, yan lang. School, guys. Guys, mga basics pa lang to, guys, ha? Parang ko na lang to, guys. Warm up na lang to. Meron ka ba problem na walang graph? Wala, guys. Okay, 38, saan? Okay, guys, pwede magbaliktad to. Square root ng 16 plus 9 plus 144. Pinag-plus lang lahat yan, guys, okay? Square root ng 169. So, sagot natin is 13. So, letter C. Guys, ayan kasi, guys. Ayan ang problema, guys. Guys, wag niyong iasa sa akin lahat ng mga hindi niyo na-review, please, guys. Kasi, limited na lang yung oras natin, guys, ha? Guys, sorry ha, di ko may di-discuss lahat ng mga kino-comment nyo. Kasi nga, guys, konti na lang yung oras. Kung dati pa kayo nanonood, guys, tapos ko nang i-discuss lahat yan, guys. Okay? Mahirap kasi i-discuss lahat yan, guys, ngayon. Kasi, mapupuno na kayo ng information. Too much information na yan, guys. Okay? Hindi nyo na mare-review lahat ngayon. Kaya guys, yung mga dinidiscuss ko ngayon, yung mga usually na lang na pang warm up. Kasi nga guys, para mai-prepare ko yung utak nyo. This past few days kasi guys, tinuro ko, di ba, yung mga mahihirap na. Ngayon guys, ituturo ko naman yung madadali para hindi nyo makalimutan yung mga basics. Okay guys? Okay? Okay guys, kaya kung hindi ko may turo lahat, sorry guys. Siyempre, gawin nyo din yung part nyo. Hindi ko may tuturo lahat talaga guys. Okay? 9.6 divided by 0.8 muna. Pag may decimal dito guys, kailangan mo lang i-move pa left, pa right, okay? I-move mo pa right. Kung nag-jump ka dito ng isa, magja-jump ka rin dito ng isa. So, 96 divided by 8 is 12 na lang yan. 12 minus 4 is equal to 8. Okay, so letter C. Okay? Okay. Ayan na guys, ang sagot. Sa number 38 guys, di ba yung probability na makuha yung heart? Makinig ha, makinig. Dito kasi, pag standard deck of cards, meron lang tayong 4 na pagpipilian na suits. Okay, 4 lang tol. Makinig tol. May heart, may diamond, may spades, tapos clubs. Okay. Ano daw yung probability na heart yung makukuha mo? Asan ba yung heart dito? Di ba siya lang to? So, isa lang siya out of 4 na pagpipilian.
So, 1/4 lang yan. Okay? Yun, 1/4. Okay, pag arithmetic sequence, guys, ito yung formula, guys, ha? A sub 1 plus n minus 1 multiplied by d. A sub 1 natin is the first number. N natin is kung number of terms ilan. Ito. Yung d natin, makukuha natin by subtracting ito from this one. Okay? Common difference is d. Yung 9, ima-minus mo sa 5. Okay? Yung first term natin is 5. Ito siya. Plus, yung n natin is ito. 12 minus 1 multiplied by 9 minus 5 is 4. Ito guys, 9 minus 5 is 4, di ba? Ito. Diyan nyo siya ilalagay. First term, number of terms, tapos minus 1 multiplied by the common difference. Okay? 5 plus 11 multiplied by 4, 5 plus 44. Final answer natin, guys, is 49. Okay, so letter C tayo dito. Guys, formula to, guys, ha? Saan ako yung negative 1? Ay, yung minus 1. Dito sa formula, guys. Formula kasi yan, guys. Okay, binigay ko na sa inyo yung formula, guys, ha? Para alam nyo na yung gagawin. Eto ulit, guys. Kailangan din natin. Dito na lang natin ulitin, guys, sa number 42. Okay, kasi sa number 42, dalawa yung formula natin. Summation of n is equal to n multiplied by first term plus last term divided by 2. Ito yung formula sa summation, guys. Pero kailangan natin yung last term dito, which is a sub n, di ba? A sub n is equal to a sub 1, ito siya, plus n minus 1 multiplied by d. Makinig na, guys. Okay? A sub 1 natin is 3. 3 plus n natin is 10 minus 1 multiplied by the common difference. 7 minus 3 is 4 yung common difference. Okay? So, magiging ganito na yan. 3 plus 10 minus 1 is 9, di ba? Multiplied by 4. Okay? Magiging 3 plus 36. So, 39 yung last term natin. Okay, kinuha lang natin lahat to. Eto, yung a sub 1 is the first term. A1 is the first term, unang number. Yung n natin is eto. Yung d natin, pinang-minus mo lang dito. Okay, ngayon guys, magkukan ka naman dito. Eto na yung gagamitin mo kasi summation to, okay? Summation. Yung n natin is number of terms. 10 multiplied by first term na 3 plus last term na 39 divided by 2. Okay, ayan yung summation niya, guys. Okay, sum formula kasi to. So, magiging 10 multiplied by 42 divided by 2. 10 times 21, sagot natin is 210. 210, guys. Diba? Ito yung a sub n. Ito siya. Yung 39, ito. Yung first term natin is 3. Ito. Yung n natin, ito. Tapos, ito yung formula. Okay? Okay. Number 43, guys. Find the seventh term of the geometric sequence. Pag geometric sequence, ganito lang yan, guys. A sub 1 multiplied by the common ratio raised to n minus 1. A sub 1 multiplied by common ratio n raised to minus 1. Let's go. Pwede rin cancel yung 10 and 2? Yes, pwede. Ano sagot? Di ba first term natin is 1? Multiplied by common ratio is 3 divided by 1. Common ratio is equal to second term divided by the first term. So, 3 divided by 1, ang common ratio natin is 3. 3 divided by 1 is 3. Okay? Ay, nakikipag-away na naman ito.
Huwag kayo mag-away-away, guys. Nag-away-away kayo, guys. Ako nai-stress sa inyo, guys, pag nag-away-away kayo, guys. Okay? 3 yung common ratio natin, raised to 7 term, minus 1. Okay? Ngayon, ganito na yan, guys. 1 multiplied by 3 raised to 6. 1 multiplied by 3, 9, 27, 81, 243, 729. So, final answer natin is 729. Guys, yung minus 1, nasa formula palagi yan, guys, ha? Formula yung mga yan, guys. Formulas to mga to, okay? Formulas. Formula yung mga yan, guys. Formulas. Formulas yung mga yan, guys, ha? Guys, huwag kayong malito kung saan ako yung mga minus 1, ganun. Kasi, guys, formulas lahat yan, ha? Okay, formula lahat yan. Oh, guys, yung nakapin sa blue up ko, yun yung mga cheat sheet. Mamaya, papakita ko, guys, pagpatapos na tayo. Yung D, guys, is common difference. Magma-minus na kayo. Paano naging 729? Guys, 3 times 3 na yan. Yan, guys. Eto. Diba 3 raised to 6? Andun lahat ng formula, yes, guys. Guys, kung nagda-doubt kayo sa akin, wait lang nga. Guys, huwag kasi kayo mag-doubt sa akin. Sana yan? Wait lang, guys, ha? Papakita lang ako saglit. Nagda-doubt kasi kayo, guys. Guys, wait lang, guys, ha? May papakita lang tayo saglit. Saglit lang. Saglit lang, guys. Guys, huwag na kayo mag-doubt sa akin, guys. Ayan, average ko, guys, oh. Ayan, guys, average. Professional, guys. Ayan, average ko, guys. Okay, huwag kayo mag-doubt sa akin, guys. Ayan, guys, oh. Nagda-doubt pa kayo, guys? Huwag kayo mag-doubt. Ako bahala sa inyo, guys. Diba, guys? Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo mag-doubt sa akin, guys. Ako bahala. Guys, pag common ratio, it is second term. First take lang yan, guys, ha? Divided by the first term. Okay? Oh, guys, numerical lang tinuturo ko. Second term na 15 divided by first term na 5. 15 divided by 5 is 3. Ayun na, guys. Kaya nga, guys, tinuturo ko nga sa inyo kung paano pumasa. Nagda-doubt pa rin kayo, guys. Ayaw niyo po pumasa, guys. Tinuturo ko na nga sa inyo kung ano yung pwedeng lumabas. Di ba, guys? Tinuturo ko na nga lahat ng shortcut, guys. Thank you, Kendra. Uy, shoutout sa'yo, Kendra. Long time no comment, tol. Welcome, tol. Okay, pag A sub 1, guys, is the first term, ha? Okay, 12. Plus, yung N natin is yung number of terms. So, 8 minus 1 multiplied by the common difference. D would be obtained by eto, ima-minus mo dito. Okay? 15 minus 12, magiging 3 ang common difference natin. Tama. 12 plus 7 multiplied by 3. 12 plus 7 times 3 is 21. Sagot natin is 33. So, letter B tayo dito. Okay? Eto na, guys. Ganito ba yung question na gusto nyo mamayang gabi? Pwede naman, guys. Guys, naubusan na ako ng oras sa analytical. Mahirap kasi, guys, yung analytical eh. Naubusan ako ng oras dun. Kaya ganun. Kaya mababa yung analytical, guys. Naubusan ako oras. Eto, guys, ha. Oh, guys, ganito yung kagabi. Di ba, guys, tapos na natin yung mahirap. I-recap ko lang kayo sa mahirap. Eto, hi. Eto, ha. Pag standard deck, meron tayong 52 na braha. Okay. Tapos, sa standard deck naman, nahati tayo sa dalawang kulay.
Si red at saka black. Si red, 26 cards. Si black naman, 26 cards din. Okay. Ano yung probability, guys, na red yung dalawang bunot natin? Eto. Yung unang bunot mo, 26 out of 52. Kasi unang bunot mo. Okay, pagkabunot mo pagkabunot mo dito, pagkabunot mo sa red card, hindi mo na ipabalik. Siyempre, imumultiply mo to sa susunod na bunot. Dalawang bunot, di ba? So, hindi pa to yung sagot. May second bunot ka pa. Yung second bunot mo, yung 26 na yan, magiging 25 na lang. All over, syempre, hindi mo binalik yung braha, 51 na lang yan. Okay? Okay. Ayan na, guys. Diba? Kasi multiply mo na lang yan. Eto, ilo-lowest term mo lang. 1/2 multiplied by 25 over 51. 1 times 25 is 25. 51 times 2 is 102. Yun na yung sagot. Ayan na, guys. Take note, guys, hindi ito agad yung sagot kasi may second bunot ka pa. Tapos, kung nabunot mo yung red dito, hindi mo na ibabalik kaya mababawasan dito. Okay? Okay, pag nabunot mo daw yung red, hindi mo ibabalik. Sabi sa statement dito. Without replacement. Saan galing ang 52? Pag standard deck of cards, 52 yung laman. Okay? 52 yung laman ng standard deck of cards. 26 na red, 26 na blue. Red, black pala, sorry, hindi blue, black pala. Yung 1/2 galing dito, naka-lowest term lang. Lowest term, guys, lowest term. Para hindi na malaki yung minumultiply natin. Lowest term nyo lang. Simplest form. 1/2 times ito, second bunot. Yan ang sagot. Okay, tignan nyo, guys. Gusto nyo mahirap? Mahirap mag-explain pag mahirap yung item. Okay, pag speed ng boat sa still water, ito yung formula. Okay. Ang formula ng still water na speed is ganito. Still water speed is equal to downstream plus upstream divided by 2. Ayan yung formula pag still water. Downstream na speed na 24 plus upstream na speed na 16 divided by 2. So, 40 divided by 2, ang speed niya sa still water is 20. Yes, guys, given na yung 2. Formula nga to, guys. Still water speed, guys. Tinatamad ako magsulat, guys. Still water speed is equal to downstream plus upstream divided by 2. Ayun lang yung formula, guys. Eto na, guys. Madali lang sa number 48. Pag motion problem, drawing lang kayo ng triangle. Ayan. Tapos, distance dito is speed at saka time dito. Multiply, divide, divide. Multiply, divide, divide. Speed ang hinahanap, di ba? So, distance natin divided by speed natin na yan. Sagot natin is 20 meters per second. Okay, guys, pwede pabaliktad. Okay, bago tayo mag-end, papakita ko na sa inyo saan yung makukuha yung cheat sheet ko. Saglit lang, guys. Papakita ko lang sa inyo kung saan makukuha yung cheat sheet. Dito, guys. Dito nyo makukuha yung cheat sheet. Ayan, guys. So, nakapin dito. Ayan, nakapin. I-click nyo na yung link, guys. Naka-PDF na to. Kompleto lahat to, guys. Hindi kasi ma-zoom eh. Ayan, guys. Mga yan. Ayan, libre lang yan. Kompleto na lahat yan. Saan yung mga speed dito? So, yung ratio with total, average, speed, distance, time. Ito, guys, kompleto na yan, Yan. Paano mag-convert? Ayan, 3.6. 3.6, andito lahat. Basta lahat, kompleto 35 pages yan, guys. 35 pages. Magsawa kayo sa math.
Dito lahat. Kung mag-civil service ka bukas, andito lahat. Posted po ba to agad sa RedUp? Yes guys, ipopost ko to mamaya. Andito nga guys, oh. Dito nyo makukuha lahat. Bilisan nyo guys, mare-restrict to pag matagal eh. Okay, nandun lahat ng formula guys sa mga tanong nyo. Andun lahat. Pag numerical, andun. Number 49 guys, an item costing 500 pesos is sold with a 20% markup. So, tumaas daw ng 20%. Okay, yung 500 pesos na yan, tumaas daw ng 20%. Gagawin mo lang dyan, 500 multiplied by 0.2. Kasi ito yung decimal niya ay 0.2. Sagot mo dito, 100. 500 plus 100 kasi nga, markup, kaya plus, ang sagot natin is 600. Okay, so letter C tayo dito. Okay, last item na to guys ha. Dito guys, yung mahirap. Dito yung medyo mahirap guys. A train travels, speed niya diba? Ang speed niya guys is 72 kilometers per hour. Pansinin niyo yung mga given. Meters tapos seconds. So, kailangan natin ng formula to ulit dito. Okay, 72 kilometers per hour, 2 meters per second. Okay, ano ulit yun? Diba pag ganon, is i-divide natin by 3.6 yung value. Diba? Ngayon, yung 72 na yan, i-divide natin by 3.6. Decimal place, tas mag-add ka ng 0. 72 divided by 36 is 2. 2 times 36 is 72. 0 na yan. Yung 0 dito, itataas mo lang dito. So, ang speed niya is 20 meters per second. Oh, guys, nasa cheat sheet yun, guys. Makikita nyo dun sa page. Guys, sa page nyo makikita. Andito lahat ng shortcut, guys. So, para hindi na kayo mahirapan. Libre na lang guys, titignan nyo na lang. Kung ayaw nyo tignan, edi kasalanan na yun guys. Guys, dito nyo makukuha lahat sa page. Hindi group guys, page. Page, dito nyo makikita nga guys, yung mga shortcut. I-scan nyo na lang dito guys. Andito na lahat ng shortcut guys. This guys, pwede ma-DL yun guys kasi naka-PDF na. Guys, tutuloy ko na to guys ha. Okay. Yung speed na to, tapos time na to yung gagamitin mo lang. Mamaya mo gagamitin to. Ang speed natin is 20 meters per second. Yung time natin is 20 seconds. Distance ang hinahanap. Distance is yung 20 meters per second multiplied by 20 seconds na speed. Cancel out. Cancel out. Ang matitira dito is 400 meters. Yung 400 meters na yan, ima-minus mo siya dito. Yan ang length ng train. Ang length ng train natin is 220 meters. Paano wala guys? Ikakapakita ko lang sa inyo guys. Guys, andito oh, page to guys, page. Eto guys, so nakapin sa page. I-click nyo lang to guys. Pwede ma-download to guys. Ayan oh, download. Wait lang guys, download ko lang. Ba't ayaw? Ipo-post ko ulit, saglit lang. Ba't ayaw nyo ma-download? Pero andito naman lahat. Wait lang. Kaka-DL nyo lang. Na-DL nyo ba? Saglit nga lang. Guys, i-check ko lang. Pwede naman guys. Ayan o. Andyan lahat guys. Yung 3.6 ano yun. Para hindi na kayo mahirapan guys. Ako din nahihirapan kasi guys, kasi paulit-ulit. Kaya ako gumawa ng worksheet guys, para hindi paulit-ulit yung explanation dito. So, eto guys, oh. Andito, oh. Ayan. Eto guys, yung page. Guys, spoon feeding na ako, guys. Guys, please naman, tulungan niyo sarili niyo, guys. Hindi pwedeng spoon feed lahat.
Kasi hindi naman ako yung magsasagot sa exam. Okay guys, kaya din naman mag-kuhan sa exam. Okay guys. Guys, thank you guys ha. See you ulit mamayang gabi guys. Okay guys, kailangan yung tulungan yung sarili nyo guys. Hindi ko maibibigay lahat sa inyo guys ng sagot. Kasi kayo magsasagot sa exam, okay? Sorry guys ha. Real talk lang yan guys. Hindi ko maibibigay lahat. Kayo din kasi magsasagot guys eh. Andito lahat ng formulas guys. Andito lahat. Repeat, andito lahat. Pwede mo i-download to. I-review mo na lang to lahat. Mabilis lang yan, parang mahaba lang. Guys, tapos ang gagawin nyo dito pag ayaw ma-download, i-con nyo lang, i-copy-paste nyo yung link, i-paste nyo dun sa my Chrome or sa any other browsers. Okay guys, GG's guys, mamayang gabi na lang ulit guys. Andito lahat, promise. Kompleto yan to. From fractions to areas, geometry. Thank you, Jen. Thank you, Tol. Simple interest. May compound pa dito yata. Ayun o, workers. Ayun o, work rate. Product over difference. Product over sum. Dito lahat, guys. Promise. GG, guys. Thank you, guys. Bye-bye, guys. Thank you so much. Thank you, Tol, ha. Thank you, guys. So much. Bye-bye, guys. Mamaya ulit, guys.